Ipinakilala na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12 senatorial candidates ng administrasyon sa 2025 elections. Live na magbabalita mula sa Pasay, si Mobile Journal Julie Baiza. Julie? Cheryl, opisyal na nga itinaas ni Pangulong Bongbong Marcos ang kamay ng 12 kakandidatong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon. Kabilang dyan, sina DILG Secretary Benher Abalos, Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, former Senator Ping Lacson, Senator Amy Marcos, former Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, former Senate President Tito Soto, Senator Francis Tolentino, Senator Lito Lapid, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Cheryl, ayon sa Pangulo, ang alyansa raw na ito ang magbubuklod ng mga nagmamahal sa bayan. Hindi raw ito panahon ng pagkakawatak-watak. Ang hiling niya sa mga inendorso niyang kandidato, mapanatili daw yung katapatan at pagmamahal sa bansa. Yan daw yung pinakamahalagang quality nila, Cheryl. So ilan sa mga kandidato, Julie, dating nakalaban ni Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon, hindi ba naging usapin ito? Kanina natanong natin si Congressman Toby Chanco, natatayong campaign manager ng grupo. Ang sabi niya, pinili nila kung sino yung mga susuporta sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahalaga raw na suportado nila yung legislative agenda at makakatuwang sila ng administrasyon. Hindi na raw mahalaga or tsak na isasantabi daw ng mga ito yung kanilang mga personal differences. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, sinabi nga niya na tiwala siya sa lahat ng mga inendorso niya kasi subok naman daw yung mga naging serbisyo nila sa taong bayan kasi yung ilan nga sa kanila, si DILG Secretary nagsisilbi sa gabinete, mga nakaupo ngayon na senador at kongresista. Nabanggit ba kung personal na mangangampanya ang Pangulo para sa kanila? Cheryl, lang sabi kanina ni PCO Secretary Chavez, personal na pupunta si BBBM, magkakaroon sila ng schedule. Yung mga kandidato daw, from Monday to Wednesday, sari-sarili or kanya-kanya yung magiging lakad nila. Pero pagdating ng Thursday, Friday, bilang grupo, sana ini-encourage sila na as a group sila mangangampanya. Yung Thursday dyan, Cheryl, ilalaan daw ng Pangulo na at least makasuporta at mapuntahan yung mga magiging event nga nitong mga kandidato. Bukod sa kanila, Cheryl, pati daw yung mga local candidates natin, sana daw magkaroon din ng appearance yung mga susuportahang gobernador at saka yung susuportahang mga local officials ng Pangulo. Banggitin ko na rin kasi pagkatapos ng event, nagkaroon tayo ng pagkakataong makausap sina DILG Secretary Benher Abalos. Alam naman natin, of course, nakaupo pa siyang kalihim ngayon. Ang sabi niya, magre-resign na daw siya. Sa ngayon daw, nira-wrap up na lang niya yung ilan sa mga kailangan pang gawin sa DILG at saka yung mga pagto-turnover sa susunod na DILG Secretary. Hindi siya nagbanggit ng pangalan kung sino yung posibleng pumalit sa kanya, pero sabi niya, nakita na niya na may ilang names na lumulutang. Ilan ba sa mga nasa line-up yung may kasalukuyang pwesto na kailangang magbitiw? Una sa gabinete, si Secretary Benher Abalos pa lang naman, Cheryl, pero oo, kasi sa ngayon nakaupong congresswoman, itong si Congresswoman Camille Villar at si Congressman Erwin Tulfo. Re-electionist naman itong sina Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla at si Senator Francis Tolentino. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.